I just want my son to have the best moment in his life. Gusto kong mamuhay siya na puno ng saya at blessing sa buhay niya. I love you, Mommy, sambit ng anak ko. Napangiti ako at hinalikan siya sa noo. Mahal ka rin ni Mama. Days passed by, at maraming mga hinarko ang nagtungo sa mansyon upang ayusan kami. Si Shelo ay ibinilin ko lang sa yaya niya dahil hindi siya pwede. I'm sure bonggang-bonggang party ngayon. Excited na sambit ng makeup artist habang inaayusan ako. Sisiguraduhin ko na ikaw ang pinakamaganda sa lahat, Ma'am. Natawa na lamang ako. Do your best to make me pretty then. Ngayong araw ay ang anniversary ng kumpanya. Maraming taong nag-expect sa presensya ko, kaya dapat ko lang nabonggahan dahil baka ilang taon ulit bago ako magpakita sa harap nila ulit. Kahit hindi ako pumasok, alam na alam kong mga nangyayari. Hindi dapat siguro dadalong mga Soto dahil magpo-pull out na sila. Hindi naman yun gaano kadali dahil may process naman, pero wala namang pumipigil sa kanila. Papa's business can live without their business. Malago pa ang negosyo at pwedeng-pwede na kaming magsulo. Kung mag-pull out man sila, hindi na namin problema yon dahil sobrang successful na ng negosyo ni Papa. Ang kulay ng aking gown ay itim at pati na rin ang feather mask ko. Saka ko lang naman uhubarin ang nakatakip sa mata ko kapag nagpakilala na ako sa buong mga empleyado. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. Sana naman maging maganda ang gabi ko. Kailangan na kailangan ko ng sigla ngayon at sana pagbibigyan ako ngayong araw. Nang matapos akong ayusan ay iminulat ko ang aking mata. Umawang ang labi ko nang nakita kong sarili ko sa salamin. Hindi ko akalain na may mas ikagaganda pa pala ako. Hinaplos ko ang pulang-pulang labi ko na nababagay sa akin. Napangiti ako dahil sobrang ganda talaga ng ginawa nila sa akin. Napawi ang kalungkutan ko dahil doon. Sana pagkatapos ng lahat ng ito magiging masaya na ulit ang lahat kasi umaasa ako na ganun nga ang mangyayari. Napahanga ako sa mga nagplano sa event na to. Nasa loob pa lang ako ng sasakyan pero kinakabahan na ako sa paglabas ko. Hindi ko pa suot ang maskara ko at pinagpawisan pa ang kamay ko. Nanay, hindi talaga ako sanay na iniiwan si Shelo sa gabi. Sabi ko kay nanay at nanginginig pa ang paa ko. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Tulog na si Shelo, anak. Huwag kang mag-alala. Tatawag naman ang yaya kapag may nangyari. Tumango ako at saka bumuntong hininga. Pareho kami ng kulay ng gown ni nanay. Kaya itim na kami. Isama pa natin ang kotse na sinasakyan namin. Ngayong araw na ako opisyal na magpapakilala sa lahat. Sabi ko sabay baling sa may bintana. Ako nang magpapatuloy sa mga hindi natapos ni Papa, Nay. Hindi ko siya bibiguin. Nang binalingan ko si nanay ay ngumiti siya sa akin. Sigurado ako na proud sa'yo ang papa mo. Hindi mo siya binigo, anak. Napangiti na lamang ako. Halos kalahating oras kami nagstay sa kotse bago kami tuluyang lumabas. Unang tapa ko pa lang sa red carpet ay napapikit na lamang ako dahil sa ilang click ng mga kamera. Mrs. Soto! Napawi ang ngisi ko na narinig ko yon. Pero nagpatuloy lang kami ni nanay sa paglalakad. Marami nga ang bisita at halos lahat pa na naririto ay mga mayayaman. Kinabahan ako kaya kumapit ako sa braso ni nanay. Humiti ako sa lahat kahit kabang-kaba na ako. Itong unang pagkakataon at natatakot ako na magkamali ako sa harap ng maraming tao. Hindi ako sanay na ganito karami pero dahil araw ko ito ngayon, hindi dapat ako mababahiran ng takot. Anak, kumalma ka lang. Si nanay, nang nakaupo kami sa upuan. Humugot ako ng malalim na hininga at saka inayos ang damit ko. Maraming ang bisita at tanging tunog pa lang ng musik ang naririnig ko. Wala pang tao sa stage at nag-uusap pang mga tao. Lahat organized at masasabi ko na nag-effort talaga sila sa araw na to. Imbitadong mga Soto pero dahil sa nangyari hindi na siguro sila pupunta dito. Ilang minutong nakalipas ay may MC na naglakad patungong stage. Kagat-kagat kong labi ko habang hinahanda ang aking sasabihin. Marahil ay hindi pa talaga ako masyadong nakilala ng lahat. Pero alam na ng mga tao na peke ang pamilya ni Papa. Issue na yun noon at kahit hanggang ngayon, hindi pa rin yun naghihilom. Habang nagsasalita ang MC sa stage ay nanghingi ako ng baso ng wine sa isang waiter. Ininom ko ito at saka pumikit. Nay, kapag tapos na ako rito, uuwi na ako ha? Paalala ko sa kanya. Baka kasi iiyak si Shelo, hindi naman pwedeng si Yaya na lang palagi. At nag-promise ako sa anak ko na pagkatapos ng araw na to, ipapakilala ko siya kay Leonardo.
Pakakapalan ko na lang ang mukha ko para sa anak ko. Ibababa ko muna tong pride ko para sa anak ko. Sige anak. Humugot muli ako ng malalim na hininga at saka nakinig na lang sa MC. Gusto ko nang matapos ang gabing ito. Kahit gaano pa kabonggang event na to, wala akong naramdamang saya sa puso ko. And now, let us call on our new CEO and the heiress of Villamayor Hotels and Restaurants, Mrs. Ashley Brielle Villamayor Soto. Umawang ang labi ko at biglang natigilan. Hindi ba na-inform ng MC na ito kung anong itatawag sa akin? Nakita kong pagkataranta ni Venice sa malayo. Ngunit wala na siyang magawa nang tumayo na ako at naglakad patungo sa stage. Inalalayan pa ako ng isang lalaki para umakyat. Nagsipalakpakan ng mga bisita nang tuluyan na akong nasa stage. Ngumiti ako sa kanila at saka tinanggap ang microphone na nilahad nila sa akin. Maraming mga tao, kadalasan sa kanila ay mga negosyante. Magagara ang kanilang mga damit at may magaganda silang buhay. Nakamaskara man kaming lahat. Hindi pa rin maipagkakaila na walang maitatago sa ating mga katawan. Lalo na sa isang taong lubos na nating nakilala. Lumunok ako at saka nagsalita. Good evening. I am so grateful to have here in our company's anniversary. Thank you for being here in this event and for welcoming me, of course. Panimula ko. I was born into this world with a mom who loves me so much. I was born without a father. Pinanganak ako sa mundo na maraming pinagkait sa akin. I was treated as an illegitimate daughter. And I knew that all of you already knows about it. I chuckled. Tonight, as I was standing in front of you, I am officially accepting the position of being a CEO and the only heiress of Villamayor Hotels and Restaurants. For the past years, I learned something. Losing a father means losing a half of your heart. It broke my heart, knowing that I didn't even spend much time with him. A lot of things happened and despite of it, I remained strong. Thank you for giving me an opportunity to show to you that I can also do what my father can do. Don't worry. I will continue what my father started, and I will always remain humble. Thank you and have a great night. Nagpalakpakan ng lahat ng mga bisita at ang iba'y nagtatayuan pa. Alam na nila ang issue at ayoko nang paulit-ulit na sabihin iyon. Ngumiti ako sa lahat at saka bumaba na sa stage. After my message, the party started. May mga negosyante na nagsilapitan sa akin upang i-congratulate ako sa pagiging CEO ko. May iba rin na looking forward sa pag-invest sa kumpanya. Ang ibang bisita ay nagsimula ng magsayawan sa gitna. Ang iba'y umiinom na ng drinks at ang iba'y kumakain. Nay, dito ka muna saglit dahil baka may maghahanap sa'yo. Si nanay. Napasimangot ako't saka bumuga ng hangin. Anak, huwag ka na mag-alala kay Shelo. Tulog na yun eh. Si nanay. Tumango ako't saka uminom na lamang ng tubig. Nang matapos akong uminom ay may isang presensyang nakatayo sa harap ko. Nang mag-angat ako ng tingin ay umawang ang labi ko nang nakilala ko ito. Kahit nakatakip man siya ng maskara, kilalang kilala ko pa rin ang lalaking ito. Wearing a white tuxedo. Leonardo is standing in front of me. Titig na titig siya sa akin habang nakalahad ang kanyang kamay sa akin. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin sa kanya. After I learned about the truth, hindi ko na siya kayang tingnan. Pwede ko bang maisayaw ang asawa ko? Napasinghap ako at napabaling sa kanya. Awang na awang ang aking labi. Leonardo, please. Namilog ang mata ko nang kunin niya ang kamay ko. I want to dance with my wife for the last time. Umawang ang labi ko. Pagkatapos nito, papakawalan na kita. Halos bulong na lang ang sinabi, ngunit rinig na rinig ko iyon. Kumirot ang puso ko at iniwasan ko talaga na manubig ang mata ko. Total last time na lang din ito. Sige. Kinagat kong ibabang labi ko at saka tumayo. Ngumiti siya sa akin at saka hinila niya ako patungo sa dance floor. Nang nasa gitna na kami ng dance floor ay inilapit niya ang aking katawan sa kanya. Ang kanyang kamay ay bumaba sa aking bewang at saka hinapit niya ito. Ang aking kamay ay sapilitan niyang inilagay sa kanyang balikat. Napayuko tuloy ako habang unti-unti kaming gumagalaw. Ashley, kinagat ko ang labi ko at hindi ako nakinig. Ashley, please look at me, baby. Umawang ang labi ko at saka unti-unti nag-angat ng tingin sa kanya. Kumirot ang puso ko at mas lalo lamang na guilty. Hindi ko man lang naiisip na nasasaktan na pala siya. Hindi ko man lang yun iniisip kasi mas iniisip kong sarili kong nararamdaman.
Nang magtama ang paningin namin dalawa, ay hinaplos niya ang pisngi ko. Nanubig ang mata ko dahil sa kanyang ginawa. I'm sorry. Nanginginig niyang sinabi. I'm sorry for not being a good husband to you. I'm sorry if I hurt you before. Leonardo, hinarang niya ang kanyang daliri sa labi ko upang patigilin ako sa pagsasalita. I'm sorry for making you cry back then. Alam kong hindi maiwawala ang sakit na ibinigay ko sa'yo noon. But I am really sorry. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mata. Siya na mismo nagpahid sa aking luha. But I want you to know that even we parted ways, I will always love you. I am still in love with you, and I am wishing for your happiness. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng aking luha. I am sorry for not being a husband. I realize that I must not force someone. Loving you is great, and letting you go hurts me the most. Anay at hinaplos muli ang pisngi ko. Ang ganda-ganda mo. Umiling ako sa kanya at nag-iwas ng tingin. Leonardo, can I hug you for the last time? Namumula na ang mata ni Leonardo, ngunit ngumiti pa rin siya. Napalunok at saka unti-unting tumango. Mahal kita. Iyon ang katagang kailanman na hindi ko nasabi sa kanya. Gusto kong sabihin yun sa kanya pero alam kong hindi na pwede. Kahit sinabi ko na naka-move on na ako, may puwang pa rin talaga siya sa puso ko. Akala ko yayakapin niya ako ngunit hinawakan niya ang aking batok at saka hinapit patungo sa kanya at saka siniil ako ng halik sa labi. Nanigas ang aking katawan sa kinatatayuan at ramdam na ramdam ko ang paggalaw ng kanyang labi sa akin. Mas lalo lamang tumulo ang luha sa aking mata. Miss na miss ko na talaga siya, yung mga magandang alaala namin at kung gaano siya kabuting asawa sa akin. Parang biglang nag-flashback lahat ng hinalikan niya ako. Bumalik ang tibok ng puso ko. Nang humiwalay siya sa kanyang halik sa akin, ay nakita kong pagtulo ng luha niya. Unti-unti niya pinakawalan ng bewang ko at saka ngumiti sa akin. It's time to let you go. Thank you, Ashley. I love you so much. Napatakip ako sa aking bibig nang tumalikod na siya sa akin at unti-unti nang lumayo. Naging blurry na rin ang aking paningin dahil sa luha. Mahal kita. Bulong ko at napaupo na lamang. Patawarin mo rin ako. Walang nakakapansin sa akin dahil puro busy ang lahat ng tao sa pagsasayawan. Alam ko na darating din ang araw na ito. In the first place, ito naman talaga ang gusto ko. At siya ang ayaw makipaghiwalay sa akin. At ngayon siya na mismo nagsabi masakit pala. Wala siyang kasalanan. Hindi niya intensyon na saktan ako noon. Dahil naipit lang siya sa sitwasyon. Tahimik na humagulhol ako. Sikip na ang aking dibdib at mukhang mawawalan ako ng malay dahil halos mauubusan na ako ng hininga. Lumabas ako ng hotel at nagtungo sa maliit na park, dito sa Amado, na malapit lang sa venue. Tumutulo pa rin ang luha ko habang matamlay na papatungo sa may bench. Hinubad ko ang maskara ko at saka nang nakarating ay umupo sa may bench. Tumingala ako sa kalangitan at saka paulit-ulit na suminghot. Siguro dito na lang talaga magtatapos ang kwento. Hindi ko na rin naman kasi kayang makasama siya. Lalo na ngayon na alam ko na ang dahilan. He just did it for me. He's just trying to save me and yet. Ibinaba ko ang aking tingin at saka tinakpan ang aking muka gamit ang aking mga palad. Humagulhol ako hanggang nailabas ko ng bigat sa aking dibdib. Akong nasasaktan para sa anak ko. Wala talaga akong kwenta. Pinunasan kong luha ko at saka pinagtagpo ang kamay ko. Nakaramdam ako ng lamig kaya niyakap ko ang aking sarili. Kapag maghihiwalay na kami, babalik na ako sa abroad. Bumuga ako ng hangin at saka naisip na naman ang anak ko. Kailangan ko na sigurong umuwi. Kailangan ko pang pagpaplanuhan kung makipagkita ba ako kay Leonardo o hindi. Akmang tatayo na sana ako. Nang may narinig ako na isang pamilyar na boses. Bigla ako naniga sa akin kinauupuan at gulat na binalingan ng tumatakbo na si Shelo. Namilog ang mata ko at agad na napatayo. Anong ginagawa niya rito? Yaya! Gulat kong sambit. Natatarantang humabol si Yaya kay Shelo na lumapit na sa akin at niyakap ako. Mami! Umawang ang labi ko at biglang kinabahan. Ma'am, pasensya na talaga pero umiiyak po kasi si Shelo. Hindi po tumatahan. Si Yaya at napayo ko. Bumuga ko ng hangin at saka nagbaba ng tingin sa anak ko na masayang niyayakap ako. Napatingin ako at umupo ako para mag-level ang aming tingin.
Mommy, you are so beautiful! Hinahawakan ni Shelo ang aking muka at saka hinahalikan ako sa pisngi ko. Napangiti ako at saka sinuklian ko rin siya ng halik sa pisngi. And you are handsome too. Kinurot ko ang kanyang pisngi at saka binalingan si Yaya. Yaya, nariyan ba ang driver? Uuwi na kami ng anak ko, sabi ko. Nasa parking lot po, aniya. Humugot ako ng malalim na hininga at saka hinawakan ng maliit na kamay ng anak ko. Tumayo ako at saka hinarap si Yaya. Yaya, samahan mo muna si nanay. Sabi ko sabay turo sa loob ng hotel. Naroon siya sa loob. Tumango si Yaya at saka umalis na sa harap ko. Ngumiti ako at saka binalingan ng anak ko. Shelo? Mommy, your gown is so beautiful. And your mascara too. Humalakak ako at saka binigay sa kanya ang mascara. This is yours now. Yay! Maligayang sabi ni Shelo at saka isinuot niya ito sa kanyang mata. Napangiti na lamang ako saka magkahawak kamay kami naglakad patungo sa may parking lot. Walang masyadong tao kaya walang makakakita sa amin. Mommy, you promised, right? Natigilan ako at saka binalingan siya. What? Kumunot ang noo ko. That I will meet Dad. Ngumuso siya. Napalunok ako at saka nagpatuloy na kami sa paglalakad. Of course, I promise you that. Sumikip ang dibdib ko. But for now, we should go home because Mommy is tired. Tumango ang anak ko at nagpahila na sa akin patungo sa sasakyan namin. Manong, kinatok ko ang pinto. Nandito na kami, mauuna kaming umuwi. Dali-dali naman lumabas si Manong driver at saka pinagbuksan kami ng pinto. Ngumiti ako kay Shelo at saka binuhat siya papasok sa loob. Ay, ang bigat pala ng anak ko. Nasabi ko na lang. Mami, may shoe! Umawang ang labi ko at naibaba ko ang tingin ko sa paa niya. Hala! Nagbaba ako ng tingin sa may lupa at nang nakita ko ang kanyang isang pares ng sapatos ay agad ko itong kinuha. Nang umayos ako ng tayo ay bigla akong natigilan. Nang may naramdaman ako ng isang presensya. Nang tuluyan ko na itong nakita ay nabitawan kong sapatos na dala ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Sa hindi kalayuan ay nakita ko si Leonardo na nakaawang ang labi habang nakatitig sa akin. Bigla akong nataranta at agad na pinulot ang sapatos ni Shelo at saka dali-daling pumasok sa loob ng kotse. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at para akong nauubusan ng hininga. Nakita niya ba si Shelo? Naging balisa ako't napa-overthink. Ma'am, aalis na po tayo, sabi ng driver. Tumango lang ako at saka niyakap ng mahigpit ang anak ko. Sa hindi inaasahan nakita ni Leonardo ang anak ko, ang anak namin. Ano kayang iniisip niya ngayon? Pinakawalan na namin ang isa't isa at ngayong unti-unti ko nang natatanggap ay saka naman niya makikita ako kasama ang anak ko. Kanina pa ba siya roon? Bakit hindi ko man lang napansin? Nanubig ang mata ko at halos hindi na mapakali. Mommy, are you okay? Tumango lang ako sa anak ko at saka muli siyang niyakap. Ano na kaya ang mangyayari kinabukasan? Tulala ako habang nakatitig sa salamin. Hinubad ko ng aking hikaw at iba pang mga nasa katawan ko. Mugtong-mugtong ang aking mata kakaiyak at hindi pa rin mawawala ang kaba sa dibdib ko. Nakatulog na si Shelo kalauna na may ngiti sa labi. Pinangako ko kasi sa kanya na magkikita sila ng daddy niya. Pero ang hindi alam ni Shelo ay nakita na kami ng daddy niya. Maghihiwalay na kami at pinapakawalan na namin ang isa't isa. Pero masyadong mapaglaro ang tadhana. Ano na kayang iniisip ni Leonardo ngayon? Nakita niya ako na may hawak na bata at natatakot ako na kukunin niya ang anak ko sa akin. Suminghap ako at saka sinuklay ang buhok ko. Kahit kabang-kaba na ako ay may positive thinking pa rin sa akin. Pero mas umusbong talagang takot. Kung tanggap man niya, masaya ako para sa anak ko. Kung hindi niya matanggap, magiging malungkot ako para sa anak ko. At kapag tanggap niya pero kukunin niya sa akin si Shelo, baka mabaliw ako. Natigilan lang ako nang may biglang kumatok sa kwarto ko. Inayos ko ang aking sarili at saka binalingan ito. Pasok! Binalik ko ang tingin ko sa salamin at saka pinagpatuloy ang pagsusuklay. Nakita ko sa salamin ang pagpasok ni nanay. Nakadamit pang bahay na siya at tingin ko'y matutulog na siya. Anak, kinuyom ko ang kamao ko na nasa ibabaw ng hita ko. Nay, nakita kami ni Leonardo, sambit ko. Namilog ang mata ni nanay at dali-dali lumapit sa akin.
Umupo siya sa tabi ko at nag-aalala niya akong tiningnan. Anak, paano nangyari yon? Kinagat kong ibabang labi ko. Nay, natatakot ako na baka kukunin niya sa akin. Kumirot ang puso ko, tumugot ng malalim na hininga. Kita ko sa mata niya ang pagkagulat. Hindi niya siguro ine-expect na uuwi ako na may dalang bata. Anak, maghihiwalay na kami, Nay. Sabi ko't pinalis kong luha na papatulo na sana. Nangako rin ako kay Shelo na magkikita sila ng daddy niya. Pero hindi ko alam kung paano, lalo na ngayong... Anak, hinawakan ni nanay ang aking balikat. Kumalma ka lang, huwag ka munang mag-isip. Hindi naman siguro gaano kasama si Leonardo para ilayo sa'yo ang bata. Umiling ako. Nahigalit sa akin si Tita Rufa at baka kapag nalaman niya na tinatago kong apo niya, ay mas lalong magagalit yun sa akin, sa atin. Nanginig ang kamay ko kahit nakakuyom ito. Hinawakan ni nanay ang nakakuyom kong kamay, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Anak, sambit niya sabay ngiti. Hindi na bagong problemang ito, hindi ba? Marami na tayong naging problema at lahat kinakaya mo. Siya na mismo ang nagpunas sa mga luha ko. Iyak lang, pero huwag susuko. May hangganan din ang lahat. Magtiwala ka lang. Tumango ako at saka niyakap siya. Sobrang gulo na ng buhay ko. Hindi ko pa talaga totally nakakalimutan na lalaking yon. Dahil na rin sa may anak kami. Hindi man sila gaano magkamuka, pero sa tuwing tinitingnan ko sa Shelo, ay naaalala ko sa kanya si Leonardo. Mami! Good morning! Nagising ako kinaumagahan nang bigla akong tinagtad ang halik ni Shelo sa buong muka. Amoy na amoy ko ang kanyang bath soap, kaya tingin ko ay bagong ligo siya. Good morning, anak. Bati ko pabalik at saka hinapit siya sa akin at kiniliti. Mami! Tumatawang sambit ni Shelo at lumayo sa akin. Mami, Lala said that we will go to mall today. That's why I took a bath. Ngumiti ako sa kanya sabay tango. And we will having our date. Ngumisi ako. Mami, buy me a new toy. Niyakap niya ang braso ko. I want a new toy, Mami. Kinurot ko ang kanyang pisngi sabay bangon sa kama. Alright, maliligo lang si Mami. Matapos kong maligo'y dumiretso na ako sa dining area kung saan naroon si nanay at si Shelo. Nahuli ko pa na kung ano-ano na lang ang tinuturo ni Shelo sa lamesa. Good morning, Nay. Bati ko sabay halik sa kanyang pisngi. Naghila ako ng upuan at saka umupo sa tabi ng anak ko. Good morning din, anak. Bati pabalik ni nanay sabay tikim. By the way, napagdesisyonan ko na mamasyal tayo ngayon para naman gumaan ang loob mo. At alam mo naman kung gaano ka-excited ang anak mo na lumabas. Ito na siguro ang pagkakataon, anak. Ngumiti ako sa kanya sabay tango. Oo, Nay. Mommy, I also want ice cream. Si Shelo. Ngumuso ako. But you must eat first and drink milk. We will not go to the mall if you will not finish your food and your milk. Ngumuso rin siya at saka ininom agad ang gatas. Napailing na lang ako sabay ngiti. Anak, tawag ni nanay. Kunot-noo ko siyang binalingan. Po? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mata. May nagpapadala ng bulaklak kaninang umaga. Umawang ang labi ko. Bulaklak? Kinagat kong ibabang labi ko at saka bumilis ang tibok ng puso ko. Kanino galing, Nay? Kay Leonardo. Sagot niya agad. Namilog ang mata ko. Bumilis muli ang tibok ng puso ko at naging balisa ako. Bakit pa niya ako binibigyan ng bulaklak? Malinaw na ang kagabi, hindi ba? Ano na naman to ngayon? Siya mismong naghatid. Si nanay. Anak, mugturi ng mata niya. Napalunok ako at saka hindi na lang nagsalita. Natatakot ako sa kung anumang hakbang na gagawin ni Leonardo. Itong pagpapadala niya ng bulaklak at siya pa mismong naghatid. Hindi ko na talaga alam. Masyado nang magulo itong concept namin. Nang matapos na kaming kumain ay naghanda na kami sa aming pag-alis. Nauna na si Shelo at nanay sa kotse. Habang ako'y nakatitig sa pulang-pulang rosas na bigay sa akin ni Leonardo. Walang sticky note o kung ano pa man na mensahe. Tanging bulaklak lang talaga. Natingin ko'y bagong bili.
Bumuga ako ng hangin at saka inutusan ko ang isang kasambahay na ilagay sa base ang bulaklak para hindi sayang. Hindi ko alam kung ano talagang balak ni Leonardo, pero hindi dapat ako matakot dahil kagagawan ko naman ito. Sana hindi muna magtagpo ang landas naming dalawa dahil hindi ko pa siya kayang harapin. Noong bata pa ako, pinangarap ko na makapunta ng mall kasama ang nanay ko. Noong bata pa ako, pinangarap ko na makakain ng masasarap na pagkain. Pinangarap ko na makapunta sa matatayog na building at higit sa lahat, pinangarap ko na magkaroon ng maraming pera. Masaya ang anak ko na bumaba sa sasakyan. Hawak-hawak ang kanyang kamay habang may bodyguard sa likod namin. Pinagtitinginan kami ng mga tao at ang iba'y nagbubulong-bulungan. Siguro nagtataka sila kung bakit may hawak ako na bata. Hindi ko naman itinatago ang anak ko. Sadyang ayaw ko lang din siya madamay sa gulo. Kay Leonardo ko lang naman siya tinatago eh. Mommy, I want balloon! Tinuro niyang isang airplane na balloon na hawak-hawak ng isang lalaki. Shelo, pasok muna tayo sa loob. I said at saka tuluyan na kami pumasok sa loob ng mall. Sobrang kulit ng anak ko na kinailangan pa ni nanay na hawakan din si Shelo. Kung ano-ano na lang ang tinuturo. Maybe I should spoil him a little, Nay. Sabi ko sabay ngiti. Hindi naman kasi kadalasan tayo gumagala kasama si Shelo. Tumango si nanay. Mabuti pa dahil mukhang excited ang makulit na to. Kinurot ni nanay ang pisngi ni Shelo bago kami pumasok sa mga laruan ng mga bata.